Okay. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News Speeds. So, napakinggan natin, napanood natin yung suna ng ating uh, bangag na Pangulo, bangag pa rin. At nakakasyak, di ba? Anong binigkas niya? Kahit na alam na natin kahapon pa. Nakarang araw pa nga, alam na natin na yun ang kanyang revelasyon. Yun ang pinaka-main menu niya na kanyang suna ngayong hapon na ito, talagang naganap na. At ito, parang nagsisimula na ang pangyayaring sinasabi lagi ni President Duterte na there will be a day of reckoning. Ang iba naghihinala, baka drama yan, baka ano yan, baka lulutuin lang yan sa ombudsman. But it doesn't matter. Nang tinuro niya ang kanyang pinsan na hindi raw kahit pinsan niya, hindi naman siya pangulo daw ng Panggulo ng Pilipinas. Panggulo daw siya ng Pilipinas, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. Pero mapait sa kanyang mga dila na i-mention ng pangalan, buong pangalan ng kanyang pinsan. Di ba niya kilala si Martin Romualdez? Martin, ano bang Martin Romualdez? Hindi ba niya mabigkas yung pangalan na yan? May Ferdinand pala yan. Martin Ferdinand Romualdez. Hindi ba niya mabigkas yan? So itong pagtuturo niya na mastermind si Martin Romualdez na siya talaga ang plano diyan sa pagnanakaw ng flood control project. May banta rin si Martin Romualdez sa kanya na I will not go down alone. Yan matindi. Yan ang aantay natin. Pinaratangan kang mastermind, so ibunyag mo na rin lahat tulad ng pagbunyag ni Saldico. Ano ba sinabi ni Saldico? May insertion si BBM ng 100 billion. Ayan, sabihin din niya ni Martin Romualdez. At nag-deliver siya ng around 56 billion kay BBM at 25 billion doon sa Ilocos Norte. At mayroon pang isang bagay na dapat i-mention din ni BBM. Sana. Hindi nga niya na-mention yung pangalan eh. Na talaga ang may utak yan ay si Martin Romualdez, ang kanyang pinsan. Hindi ma-mention yung majority leader ng Kongreso ngayon na si Sandro Marcos. Dapat mention din niya yun. Na, nung panahon na yan, si Sandro Marcos ang right hand ni Martin Romualdez. Kaya itong pangyayaring ito, sa tingin ko, kahit nasabihin drama, pero nabunyag na lahat eh. Di ba? Nabunyag na lahat. At kung magkaroon lang ng, kung hindi naman nila tatapusin yung investigasyon, lablawan man nila ang kaso ni Martin Romualdez, mahahalata naman natin yan. Ito nga ang nakakatawa dyan. Itong tao na to talagang ngayon pinaratangan na ng kanyang pinsan, si BBM, itong kanyang pinsan, bakit hindi na-aresto kaagad? Na marami pala kayong hawak na ebidensya, maraming nagtuturo ng mga witnesses. Bakit si Marcolita? Walang kahit isang sintabong duling ang ninakaw. Diyan sa Kabanang Bayan, yan ang unan yung kinulong. At yung iba pang mga tao. Ito, sa tingin ko, talagang magkaroon ng rocking the boat ng Senado at ang Kongreso. Kasi posibleng idamay rin ni Martin Romualdez si Chis Escudero at saka si Grace Poe. Si Grace Poe, tandaan natin, siya ang involved dyan sa appropriations, yung small committee. Si Grace Poe at saka si Chis Escudero at si Martin Romualdez ay nagkatunggali na.
Siya ang pinaratangan ni ah, Martin Romualdez na talaga ang nagbuo or nag-insert ng mga project dyan sa GEE. Pero may isang tanong lang din tayo. Alam mo, kasi sinabi ni BBM na siya ang nakadiscovery. Siya daw, hindi pala si Duterte ang nakadiscovery, hindi pala si Ungaw. Siya ang nakadiscovery. Pero bago niya pero pinirmahan pa rin niya. Oh. Which later on, na-discovery ni na, nga, bakit nung pagpirma niya, di ba niya nasabi ka agad na ito, mayroong insertions dito, napakaraming insertion, ibahin niyo ito, ibibito ko muna ito. Nangyari ba yan? Ilang taon yan nangyari? 2023, 2024, 2025. Oh, hindi ba niya napansin na ang daming insertions dyan? Ang daming pagnanakaw, ang daming ghost project na nangyari. Hindi niya napansin. Kaya ang laking kasinungalingan ang sinabi ni Bangat. Akala siguro niya, masalamang ka tayo. Na parang magician siya at nabubulagan tayo na hindi natin makita yung mga pagkukunwari niya. At ito nga, pinaratangan niya ang kanyang pinsan, nakasama naman kayo sa sindikato. So, ito yung lagi sinasabi ni Toby Chanko. Na natupad na talaga ngayon. Natupad na. Yan ang sinunod niyang paraan. Kasi wala na eh. Ipit na si BBM. Ipit na. Hindi na talaga niya maiwasan na siya ang maturo na mastermind. Lalo na salita yung mga Marines. Nandiyan si Saldico, nagsasalita rin. Ngayon, anong mangyayari ngayon sa susunod? Expected natin na magsalita rin si Martin Romualdez. At yun ang hantayin niya natin kung paano niya ibulgar ang totoong nangyari dyan sa pagnanakaw ng flood control budget. Ginawa nila ito si Bunuan, naging state witness kasi yan ang magtuturo kay Martin. At ito si itong yung mga Marines, apat na Marines yata ang kinukuna ng affidavit ng ombudsman, yun ang magtuturo. Pinili lang nila. Si Martin talaga ang specific na target nila. Siguro nakita ni Lisa Aranita, bakit napakalaki ng nakuha ni Martin Romualdez? Tayo napakaliit ng nakuha natin. Siya napakalaki ng nakuha. Bakit ganon? Unfair. Di ba? That's unfair. Kaya yun, talagang tinulak niya si BBM na wala na tayong ibang paraan. Para masave tayo, ituro mo si Martin Romualdez. Yun ang nangyari. So, yung nga nakakatawa, dahil lahat na yan ay pinipirmahan niya. Paano siya makakalusot yan? Ang ibig ko sabihin si BBM, hindi makakalusot yan. Ikaw ay pumirma sa lahat ng GEE, lahat ng mga budget na yan. So, kasama ka sa sindikato. Kaso nga lang, nagkaunsihan din kayo doon sa hatian. Kasi nakita mo, dami palang pera na punta sa kanya. Sa atin, kukunti lang. Kaya pala nagagalit kay Saldico nung sinabi mo, huwag mong pakialaman yung 100 billion ko. Yun ang sinabi mo kay Saldico. Yun ang paliwanag sinasabi ni Saldico na nagagalit ka. So, itong pangyayari ito, hindi naman pwedeng hindi imbestigahan yung nasa baba. So, yung sinabi ko, Jesus Escudero, kasama yan. Dahil pinag-initan rin niya ni Martin Romualdez. So, i-mention niya yan kung ibubunyag niya ang katotohanan. Kasama na yan si Sandro Marcos. Dapat idamay niya yan. At si Pangandaman, si Bunuan, ang mga Bersamin, dapat sabihin na niya lahat. At kung paano na sa tingin ko ang mapuruhan nito si Jesus Cordero sa tingin ko. At saka si itong si Crispo. Dahil sabi niya noon na hindi naman ako nakialam diyan. Sila salbi ko diyan. Pero hindi ako nakikialam si Jesus Cordero. Sa tingin ko ganyan. Sa utos ni BBM. Kaya ang mastermind yan, hindi ako kung hindi si BBM.
So paano na ngayon yan? Paano mo palawnawin yan? So, kailangan bilis-bilisan ni Tambaluslos na magkaroon ng sunan niya para mahayag niya. Sabi niya, I will not go down alone. Kasama si kayong lahat. So ngayon, nakikita mo yung mukha ng mga Malita Syndicate. Tinitingnan ko talaga. Tinitingnan ko dun sa monitor yung mga Malita Syndicate. Talagang alam na rin nila, pero nasa shock sila kasi may dalawang isip sila kung ibibigkas ba ni BBM yan o hindi. Ang binigkas na, talagang parang nanlumo. Paano na lang kami? Kasi sa tingin niyo hindi kayo madamay dyan sa kaso na yan. Kung umabot yan kay Martin Romualdez na Speaker of the House, there's no reason na hindi kayo matatamaan yan. Yung mga contractors dyan, kasama na yung nakatanggap ng Malita. Unti-unti talaga kayong mabuti naman na ganito na nagkaroon ng sigalot between BBM and Martin Romualdez para mabunyag lahat. Para mabunyag lahat. At yan ang hintay natin. So ito na. Parang nagnakaw ng bangko, pinasok ang bangko, yung magkahatian na, nagkaroon ng unsihan, sila na napapatayan ngayon. So ganito yan. Ganyan ang nangyari. So karma yan ang ibig sabihin. Akala mo walang gulo ang kanilang pagnanakaw, pero merong ganyan eh. Sa sindikato, ganyan talaga ang mangyayari. Kaya itong mga congressman na yan, sobrang kaba niyan. Ang mga dibdib niyan, nasa labas na sa kanilang mga bunganga. Ang mga puso niyan. Sobrang kaba na ang inabot ng mga yan. Ngayon, kaya maraming nag-iisip paano kayo tayo maka-eskapo nito. Ng amo natin at yung pinaka-mastermind natin. Mastermind number 1 at number 2 ay nakabanggaan. Hindi kaya tayo madamay. Damay kayo, sigurado. Damay kayo. At kung totoong arestuhin nila yan, iwan ko. Kung maaresto nila yan, sa tingin ko, wala na yan dito sa Pilipinas eh. Malis na yan. Isa yan sa mga solusyon na gagawin nila. Magtago na lang si Martin Romualdez, kaya walang maaresto. Pwede rin ganyan, pagbigyan ng pagkakataon na umalis. Magsalita man siya nasa labas ng bansa at hindi yan maka-apekto kay BBM kasi nasa labas ng bansa eh. Hindi siya makukulong eh. Hindi talaga ako maniwala na nagpa-aresto yan at hindi ko rin maisip kung paano linisin ang pangalan niya ni Buhing Rimulya. Ibig niya sabihin na wala namang kinalaman to na ang daming witness ng nagatid ng pera sa kanya. Kay Saldico pa lang. So, mangyaring ganyan ang gagawin. Na talagang aalis yan. Hindi yan lalaban ng ganyan. Dahil kung anong nangyari, makukulong siya. Papayag ba yan makulong? Sa ganyang karaming pera, hindi yan magpakulong. Sa tingin ko. So, kung gawin nila yung sa eskwela ulit, na magdrama-drama sila na kunwaring sampahan na mahinang kaso at iba na naman ang ituro, ibang usapan na naman yan. So drama na patuloy ang pagganap o palabas ng drama na to at yan ang babantayan natin. Yung mga sinabi ni BBM other mga matters na sinabi yun, puro kasinungalingan yun. Kung titingnan mo yung, kahit na yung sinasabi niya na mga pera na na-recover, 800 million. 800 million lang. Yung sabi niya, nasuli daw. Ilan ba ang ninakaw? 1.9 trillion. 1.9 trillion ang ninakaw. Ilan lang yun? Ilan lang ba ang sinuli ng mga engineer? Ilang billion lang. May billion. Isipin mo, state witness si Hernandez ba yun? Bryce Hernandez o si Alcantara, sulit daw ng 1 billion. Tapos, hindi siya pa state witness. Isipin mo yun.
Magkano bang sinampan yung mga sinabi nyo na ninakaw ni Jinggoy at saka ah, ni Bong Revilla? 100 million, 150 million. Samantala, yung mga witness, billion ang kinulimbat at ginawang state witness kasama na si Bunuan. Isipin mo yan. Anong klaseng hustisya yan? Oh. Ngayon, ito nga, kawado yan, dalawa na yan, yung si Joel Villanueva at saka itong si Jesus Escudero talaga. Tingnan nyo ano mangyari. Kung magsasalita si, kung magsalita si Tambaloslos. Yan ang i-mention niya at i-insist niya na hindi ako mastermind kung hindi si BBM. Hindi nga ninyo sinabi yung pangalan, iwan ko kung mabigkas niya na si Bangag ang kung si magpahayag na naman si pahayag na si Tambaloslos, kung masabi ba niya na si BBM talaga ang mastermind, hindi ako. Yun ang antayin natin kung anong sabihin niya. So ito na yon. Mga pagnanakaw nyo, may hantungan talaga. Unti-unting nabubunyag, unting-unting kayo na nagpaluan ng mga ulo ninyo. So, yan na. Ganyan na ang mangyari. So, hindi na tayo hindi tayo mahirapan pag-identify. Kasi sila na magtuturuan eh. Ikaw, kasama ka dyan. Ikaw sa kabila, kasama ka dyan. Hindi na mga vlogger mahihirapan pag-identify kahit alam na natin kung sino nagnanakaw. Yung mga tinago-tago na ayaw imbestigahan ni Pampilo Lacson noon at kay Erwin Tulfo, ngayon si Bangag na mismo nagsalita. Ano masasabi ninyo? Kayo ang nagprotekta niya. Ang tagal niyo protektahan yan si Martin Romualdez. Ayun, Lacson, ano na masasabi mo? Baka magugulat tayo na si Cayetano pang unang magkaroon ng plunder na kaso at makulong ni Tambaloslos. Nauna pa nga si Senator Marcolita di ba? Nakakatawa naman kayo kung ganyan ang pangyayari. So, nakakatawa at nakakagalit ang ginagawa ninyo. Patuloy ang panluloko ninyo, itong Blue Ribbon Committee. Ayaw na nga niya imbestigahan si Alan Peter Cayetano dyan sa Blue Ribbon daw. Diretso daw niya sa ambuso. Nakita mo? Kita mo yan? Kapwa mo senador. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na mag-explain yan sa kasong sabi mo may 3 bagman ka na nakita. Nakita mo rin yan si Lacson. Ang matagal yan na nagprotekta. Yung tinakpan ng husto sila Tuta Soto yan si Martin Romualdez. Pero ngayon, booking na kayo. Galing sa pinuno nyo nang galing ang akusasyon na yan. So, antabayan na natin kung kailan lalabas si Martin. Pero dalawa lang yan. Either magsalita siya, may tuturo siya, at sa tingin ko, si BBM ang ituturo niya na involved din at saka si Jesus Escudero. Yun ang mangyari niyan. Or, lalabas siya ng bansa at hindi na magsasalita. Magsasalita na sa labas. Pwede rin siya manahimik. Di ba? So, walang madidimanda, walang makukulong. Ganon. At patuloy silang, yung mga nasa opposition, ang gigipitin nila. Yung mga nagsasalita. Pero, hindi na ninyo mabali yan. Talagang nababaon kayo sa mga sa sarili niyong mga sinasabi. Baon na baon yan. So, titingnan natin ngayon kung anong mga pangyayari. Isa pala sa mga prominenting mga pangyayari ngayon, nagaganap ngayong araw na to na na-discovery na mayroong IED, improvised explosive device na discover diyan sa labas ng Senado. Kaya nga at saka dito sa kagabi ito nangyari. At may sumabog talaga sa labas ng DOJ. Marami nga nagdududa na
parang precursor na ito papunta ng declaration of martial law. Kaya yan ang dahilan na maraming rally na kinansila. Baka sila ang pagbintangan na naglagay ng mga device na to. Yan ang minimension ni Lacson, naalala nyo yung nagkaroon ng lockdown dyan sa Senado. Buti hindi nangyari yan ng ganyan. Pero parang halatang halata eh. Kaya maganda yung nangyari dahil parang pinigilan natin na makadeklara siya ng martial law. Kasi ilang buwan na lang yan. Ilang taon, isang taon at 6 na buwan. Tapos ang kanyang termino. At nalalabuan sila sa conviction ni BP Inday Sara. Diyan sa impeachment trial na yan. Na hindi naman talaga ma-convict si BP Inday Sara. Lalo na ngayong lumabas itong issue ng kay Martin Romualdez. Pagtuturo niya na mastermind si Martin Romualdez. Kaya yung impeachment na yan matatabunan. Magkano bang pinag-usapan yung pera dyan? 300 million plus 125 million. Samantala ang nawawala, bilyones, trilyones pa nga eh. Kaya dapat tigil na yung kaplastikan dyan sa impeachment trial. Ito nga ang isang mangyari kung paratangan si Escudero. Magiging normal pa kaya ang takbo ng impeachment trial kung yung presiding officer ay pinaratangan na? Yun ang mga tanong. Anong mangyari dyan sa impeachment trial na yan? So, ngayon, itong mga aso ni Romualdez na nandyan pa rin, na ito ngayon nagsampa ng kaso ng impeachment trial ni BP Inday Sara, si Luistro, si Dilima, si Sil Jokno, yung lahat na nakatanggap ng malita, si Ridon, si Tenyo, si Ko, o yan si Abante, si Chua. Ganyan pa kaya ang nila, kalagayan ngayon? Di ba sila kabado? Pupunta sila dyan. Makikita yung sinasamba nilang Panginoon na si Romualdez ay pinaratangan ng pinaka-mastermind. Di ba sila magiging niyan? Tuliro. Saan tayo pupunta? Wala natin pupuntahan. Yung mga Panginoon natin ay pinaratangan na mastermind. Paano na lang tayo? Paano kayo? Nakatanggap kayo ng malita. Di ba? Unti-unti kayong matuturo. Sigurado yan, itong mga congressman na to. Unti-unti kayong masama dyan. So, hindi na mahirapan si Marcolita sa 2028 na ituro kayo. Dahil baka makasama na rin kayo dyan kay Martin Romualdez. Sa investigasyon ni Buying. Kung totohanin ni Buying, kung gusto ni Buying isalba yung sarili niya, magpakawait si Buying, itigil na yung sampa ng kaso sa mga minority. Dito na tayo sa presidente natin. Kung anong ituro itong grupo ni Martin, pakulong natin lahat to para sabihin nila na fair tayo, na may hustisya yung mga desisyon natin. Malay mo, mangyari yan, di ba? Kaya itong mga congressman ngayon, si Garjula, yan, untouchable. Si Garjula, kahit anong bulgar ni Ibistin yan, nandiyan pa rin. Hindi makasukasuhan. Pero meron daw hold departure order din si Garjula. Nakapress din yung mga assets. So makikita natin, makitest natin kung hanggang saan. Kung drama man ito, at least alam natin na drama. So, yung lahat ng mga sinabi ni Bangag doon, hindi ako naniniwalang magaganap. Marami siyang sinabi, North-South Railway, wala yun, yung MRT-7, ilang stations daw, meron na. Bakit iilan lang? Mangyari niyan, walang tatakbo niyan. Lahat na sinasabi mo, hindi naman nagaganap. Tapos, pinagmamalaki mo pa yung AX, Tupad, na yun ang centerpiece ng agriculture, na namimigay ka pa rin ng bigas doon sa ilang milyones na mga tao. Yan lang ba? Puro ayuda ang
iniisip mo, hindi ka nag-iisip paano magkaroon ng trabaho yung mga tao para hindi na umasa sa ayuda. Puro ayuda ang iniisip ni Bangag eh. Na may 20 pesos na raw na bigas. Papauloy daw, sana ba yun? Saan ba yung 20 pesos? Na ang pinakamurang bigas ngayon ay 46, 45. Sana yung 20 na sinasabi mo. Kaya puro kasinungalingan daw, available daw sa mga kadiwa. Saan? Kadiwa. Saan ba hanapin yung kadiwa na yan? Kaya puro kalukuhan yung sinasabi. Tulong daw sa driver. Wala na ngayong ibang driver na hindi nabibigyan. Tulong daw na ayuda. At tuwang-tuwa sila dahil alisin daw yung service charge. Service charge ba yan? Yung back doon. Hindi pala. Mayroong isang sinabi sa kuryente na magtawag. Nakalimutan ko yung term. Ay yung pinaglaban ni Marcolita na matanggal. Hindi service charge. Yung mga ninanakaw na kuryente na charge sa atin. Ganyan. Ganyan ang madaling salita. Puro mga ano yan. Palubag-loob lang. Pero yung pagbigkas ng pangalan ng kanyang pinsan hindi magawa-gawa. So napaka-thrilling na pangyayari. Wala akong nakikitang fruitful na mga sinasabi niya. Puro mga buladas lang. Alam naman natin si BBM, puro buladas lang yan. Puro papel lang yan. Pero walang katotohanan na magaganap yan. So, antabayan na natin yung pagsalita ni Martin Romualdez. Baka ngayong gabi, babantayan natin at ibablog kagad natin at bigyan natin ng ating opinion. So hanggang dito na lang tayo para sa napaka memorable na episode na ito dahil nga sa sinabi ng ating bangag na Pangulo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. Bago kayo umalis, paki-like naman, paki-share ng video na to at paki-subscribe. Kahit isa lang para magkaroon naman ng subscribers itong napakaliit na channel na to. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at good evening sa inyo lahat. Salamat.